pag-aaralan po natin yung pagsilang ng ating Panginoong Jesus. So, napakahalaga na natandaan po natin kung bakit po siya isinilang upang iligtas po yung kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, kasama po tayo doon sa bayan ng Diyos na tayo po ay pinagkalooban ng kaligtasan at kapatawaran o katubusan sa ating mga nagawang pagkakasala. So, ngayon po gabi, pag-aaralan po natin yung misyon o layunin ng Panginoon nung siya ay bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Bakit po siya isinilang at kung ano po yung kanyang layunin o misyon bilang isang Diyos na nagkakawang tao nung siya ay silang dito sa ibabaw ng lupa. Sa aklat po ng Lucas chapter 19 verse 10, ang sabi dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So, ang sabi dito ng Bible, yung Panginoong Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas yung mga taong naligaw. Naniniwala po ba tayo na hindi po tayo yung pumili sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang pumili sa buhay po ng bawat isa sa atin? Hindi po aksidente na tayo po ay nakakilala sa Panginoon kasi kabilang na po tayo sa mga taong pinili ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin yung unang kasaysayan ng Bible, hindi po lahat ng mga tao ng unang panahon ay ginawang alagad ng ating Panginoong Jesus. Diba, una, pumili lang siya ng 12. Mula po sa 12, pumili po siya uli ng 72. Pasilin po natin yung isang taong pumili. Ang Diyos po yung pumipili sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. At kung titignan natin yung mga alagad, siya po yung nagpunta. Nakita po niya si Mateo, nakita po niya si Andres, nakita po niya si Santiago. Siya po mismo, personally, nung kanyang kapanahunan, pinupuntahan po niya yung mga pinili niya upang kanyang maging alagad. Sa aklat po ng Gawa, mapapansin po natin si Pablo, si Apostol Pablo, nung kanyang kapanahunan, kung titignan natin sa kalagayan po niya bilang isang tao na nabuhay, na napakasama po niyang tao. Kasi isa po siya sa mga umuusig sa mga taong mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. At kabilang din po siya sa mga nagpakulong noong panahon po na yun, sa mga mananampalataya, at kasama din po siya kung paano po si Esteban ay binato po siya ng mga hindi mananampalataya. Subalit, mapapansin po natin doon, dahil siya po ay pinili ng Diyos, dumating po yung tamang panahon. Ang sabi ng Bible, doon po sa daang Damasco, na-encounter po niya mismo yung ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, sino ka? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, yung mga tao na nakakapakinig, medyo nagulumihanan po sila. Tapos, nung kinausap po yung isang alagad, sabi po ng isang alagad, Panginoon, hindi ba naparito yung tao na yan? Upang yung mga mananampalataya mo ay ipakulong. So, sabi po sa kanya ng Panginoon, siya ay pinili ko upang aking maging alagad. So, ganun din po sa kasaysayan po ni Zaccheo. Kung titingnan po natin, itong kwento po na ito po yung kasaysayan po ni Zaccheo. Si Jesus, siya mismo yung pumunta sa bahay po ni Zaccheo. Hindi po si Zaccheo yung pumunta sa ating Panginoong Jesus. Kaya, nung si Zaccheo ay nakatagpo niya yung ating Panginoong Jesus, sabi niya, Zaccheo, tutuloy ako ngayon sa iyong bahay. So, si Zaccheo, tinanggap po niya yung Panginoon, na nandun po yung kanyang kagalakan. At mismo sa kanyang kagalakan, sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko sa mga dukha. Kung ako man ay may nasingil na may daya, 4 na beses ito isosolid. At ang sabi ng Bible at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Si Zaccheo po, naligaw po siya ng landas. Si Apostol Pablo, naligaw din po siya ng landas.
Subalit makita natin, doon dumating yung tamang panahon, siya po ay pinili at naging alagad ng ating Panginoong Jesus. Kung titignan natin, iba't iba pong kapaanan yung pagpili ng Panginoon sa buhay po ng tao. Kagaya po nung panahon ni Apostol Pablo, di ba? Sa bilangguan. Kailangan pa mabilanggo ni Apostol Pablo sa Silas upang yung mga nasa bilangguan at yung kapitan ng bilangguan ay kumilala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus, di ba? So yung isa pong way na sabi nga upang yung mga tao na yon ay mapili ng Panginoon at tumilala at manampalataya sa ating Panginoon. Ano pa? Noong si Apostol Pablo ay naglalakbay sa dagat, yung mga kasama niya, kaya lang po sila nanampalataya sa Panginoon kasi iniligtas po sila ng Diyos noong mga panahon po na yun. At naging daan po yun upang sila ay tumilala at manampalataya sa Panginoon. Sino pa? Yung mga nasa tribo. Di ba? Yung mga nasa tribo po kasi, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang paniniwala nila noon, kapag sila nakagat po ng makamandag na ahas, mamamatay sila. Kaya lang, noong mga panahon na yon, pinahintulutan ng Diyos na si Apostol Pablo ay matuklaw po ng ahas. So kasi dahil malamig, nag-ano po sila, nagsiga. So ginawa po ni Apostol Pablo, kumuha po siya ng doon sa talaksan ng kahoy, kumuha po siya ng kahoy. Kaya lang, doon sa pagkuha ng kahoy na yon, nakabitin po yung makamandag na ahas. Sabi po ng mga katutubo, kung siya, sabi niya, nakaligtas sa dagat, tiyak na mamamatay siya dahil nakagat siya ng makamandag na ahas. So, hinintay po nila mamatay si Apostol Pablo. Hanggang sa nakita nila, hindi namatay. So, ginawa po nila, sinamba po nila si Apostol Pablo. At alam niyo po, yun po yung pagkakataon na pinahintulutan ng Diyos upang yung mga tribo po na yan, hindi naniniwala sa Diyos, ay manampalataya sa Diyos. Kasi pinili din po sila ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, pasilin po natin, iba't iba po yung kapaanan ng Diyos na tayo po yung nakakilala sa Diyos. May iba't iba po kwento ng buhay natin, di ba? Yung iba, dahil umatay po siya ng isang napakalaking gawain, doon po siya kinatagpo ng Diyos, at talagang nabusbus po siya, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Iba naman, sa kakatsaga na nagsiservo, dumating din po yung tamang panahon na siya po ay nahilog na at kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. So, sabi nga natin, sinasabi nga po dito ng Bible, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin. Siya po yung naghanap sa atin. Amen? Kaya napakapahalan ko. Sabihin ko nga sa iyo katabi, napakapahalan ko kanila. Pero sa dami ng tao, isa ka sa mga napili upang kumilala at maglingkod sa ating Panginoon. Balikan po natin yung kwento. Sa Old Testament, hindi po lahat ng tao pinili ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ang pinili lamang po ng Diyos yung bansang Israel. Kaya hanggang ngayon, ginigera po ng mga ibang bansa yung bansang Israel. Subalit makita natin, hindi po sila natatalo. Kasi bakit? Pinagtatanggol po sila ng Diyos. Maging sa ating kapanahunan po ngayon, hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas ay pinili ng Diyos. Kaya napakapalad ng tao na siya na po yung isa sa mga taong pinili na po ng ating Panginoong Diyos. Paano mo makapatunayan na ikaw ay pinili ng Diyos? Natuto ka kasing sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. At naliwanagan na po tayo ng salita po ng Diyos. Yun po yung totoo nun. Kasi sabi po ng Bible, ang makakaunawa lamang po ng salita ng Diyos, yung pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga tao hindi po pinapatnubayan ng Espiritu po ng Diyos, hindi naiintindihan yung Bible. Kahit na siya po ay tapos ng abogado, kahit tapos po siya ng engineer o accountant, hindi po niya maintindihan. Sabi niya, hindi maintindihan. Ikaw na lang. Bakit? Wala po siya kasing patnubay ng banal na Espiritu at hindi po siya kabilang sa mga taong pinili na Diyos upang maintindihan, maunawaan yung kanyang mga salita. Kung titingnan pa po natin yung kwento ng Panginoon nung sinabuhay dito si Babaw ng lupa, lagi niyang sinasabi, lagi nagtatanong sa kanya yung mga alagad. Panginoon, sabi niya,
bakit po kayo nagsasalita sa amin ng mga patalinhaga? Sabi po ng Panginoon, sa inyo, ipinaunawa na ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kanila, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila na makinig, hindi sila makakapakinig. Kasi bakit? Hindi po sila talaga pinatnubayan ng banal na Espiritu. Kaya napakapalad ko, kasi isa ka na sa mga taong pinili ng ating Panginoong Jesus. Amen! Pangalawa, ang sabi dito ng Bible sa John chapter 10, yung layunin ng pagpunta ng ating Panginoong Jesus dito sa ibabaw ng lupa, sabi dito sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Sabi dito, magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So, isa po sa layunin ng Panginoon, hindi lang pinili niya yung bawat isa na mananampalataya, kundi magkamit po talaga ng totoong o magkaroon po ng buhay. Sabi ko nga po noong Sunday, tayo po dati ay patay sa paningin ng Diyos dahil sa pagkakasala na minana po natin kay Eva sa po kay Adan. Subalit napakasagana ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay kanyang binuhay. Kaya ang isa sa layunin ng Diyos, kung bakit isinugo po niya yung ating Panginoon Jesus, upang yung mga tupa ay magkaroon ng buhay. Yung namatay na augnay ng tao sa Diyos, ay muli po itong maibalik po sa Kanya. Pasilin po natin yung mga taong patay. Kahit anong siya managaskal, hindi maintindihan. Kasi hindi, patay po sila, spiritual. Pero yung mga taong buhay, naintindihan po natin agad yung sinasabi po ng salita po ng Diyos. Kaya sabi niya, ang layunin ng Panginoon, upang yung mga tao ay magkaroon ng buhay. At hindi lamang po buhay, sabi niya, ng isang buhay na masagana at ganap. So, nice po ng Panginoon, yung buhay natin, magkamit po tayo ng buhay na masagana, maayos. Paano po ba yun? Kung minsan, may nagtatanong po yung tao. Paano po ba yung salitang masagana? Ang masagana po kasing buhay, nagagaling po ito sa puso ng isang tao. Hindi po doon sa mga bagay na tinatangkilik po niya. Kasi yung kasaganaan nagagaling po sa puso ng tao, na ito po ay galing po sa ating Panginoong Jesus. Yung po ba meron ka pong sabi nga po dito, kakontentuhan sa buhay mo. Bagamat yung buhay mo simple. Kasi sabi ng Bible, lumisilang ka dito sa ibabaw ng lupa, wala kang dala. At kapag namatay ka, wala ka ding madadala. Kaya kung ikaw ay may kinakain at dinamit, masiyahan na tayo doon. Yung po yung mahalaga, may kasiyahan. Kasi kapag po natawa ng kasiyahan, kahit na milyonaryo na yan, kahit bilyonaryo na yan, dahil wala po siyang kasiyahan o sinasabi nga ng Bible na kasaganaan wala po sa kanyang puso, hindi po siya masaya. Wala po siyang totoong kasayahan ng buhay. Lagi pa yung mukha niya ay hindi naman, wala naman po dito naman. Tayo pong lahat ay masaya sa Panginoon. Amen. So, yun po yung misyon. Sabi nga yung mga tupa ay magkaroon ng buhay at isang buhay na masagana at ganap. Hindi ka lang pinili ng Diyos, kundi gusto ng Diyos magkaroon ka ng masagana, maayos na buhay. Yung kanyarapan, hindi po galing sa Diyos yan. Ang gusto ng Diyos maging masagana, maging maayos, yung takbo ng ating buhay. Yung po bang, sabi nga, kapag nandun po yung time ng pangangailangan, nandyan po yung Diyos na nagsusupply. Hindi mo alam kung saan pinapawa ng Diyos. Kung paano dumarating sa buhay, yun po yung Diyos. Iba po yung kasama natin ng Diyos sa buhay natin at katulong natin na nagsusupply ng ating mga pangailangan kaysa ikaw lang yung kumakayod at naghahanap buhay. Kaya kung minsan napapagod ka na, gusto mo na sumuko at kung minsan ayaw mo na. Kaya napakahalaga na kasama po ng Diyos yung tao sa kanyang pamumuhay upang mula doon makamtan niya yung totoong buhay. Ano pa? Sabi niya dito sa 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay na mabuting pastol ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So si Jesus, nandun po yung pangako niya na tayo po ay kanyang iingatan. Tayo po yung kanyang gagabayan.
Kaya nasabi nga po ni Apostol Pablo na hindi kita iiwan, hindi kita mababayaan. Sa isang taong mananampalataya at totoong pinili ng Diyos, wala kang dapat na ipag-alala. Amen! Kapag nagbasa po tayo ng Bible, lagi mo mababasa sa Bible, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, ano pa, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang mawawala ng huwag. Sabi po ng Bible, yung tao, anong ginagawa ng tao? Nababalisa, natatakot, o ano ba, naguguluhan. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, imbis na mabalisa ka, matakot ka, magulumihan ka, ang gawin mo ay manalangin. Amen! Kasi yung hindi natin kayang gawin, ito yung kayang gawin ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Kaya napakaganda na makita natin, ang Panginoon Jesus, siya po yung ating mabuting pastol. Kung babalikan po natin yan sa awit 22, yung mabuting pastol, hindi niya pinababayaan yung kanyang mga tupa. Kapag naliligaw po yung isa, inaano po niya yun, hinahanap niya, at ibinabalik po niya sa kanyang kawan. Kung ito man po ay napilayan, ito po ay kanyang ginagamot. Kung ito man po ay talagang madungis na, ito po ay kanyang pinaliliguan. Nandun po yung pag-aalaga. Yung po yung mabuting pastol. Sabi nga ni King David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Kasi alam niya, yung Panginoon ay sapat sa kanya po buhay. Okay, yun po yung pangatlo. Pang-apat, sabi niya dito, sa John chapter 1, verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi po dito, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isa po sa layunin po ng Panginoon, kung bakit po siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa, upang tubusin at mapatawad yung kasalanan po ng tao. Lalo na sa mga taong nanampalataya at nakipag-isa sa Kanya. Sabi po ng isang talata na sinulat ko ni Apostol Pablo sa Romans 8:1, wala nang kahatulan sa lahat na nakipag-isa kay Kristo. Kasi tinubos ka na ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, napakaganda na makita natin kung bakit bumaba po yung ating Panginoon. Isa po dyan na tayo po ay tubusin at mapatawad yung kasalanan na minana natin at nagagawa natin bilang mga tao na nabubuhay dito sa ibabaw po ng lupa. At kung titignan nga po natin yung talata, sabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pag sinabi sanlibutan, lahat. Kaya pong tubusin, kaya pong linisin, kaya pong ipatawad yung lahat ng kasalanan po ng tao. Kung yung tao ay lalapit, at sabi nga ng Bible, siya po ay magsusuko ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Ganyan po yung puso ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, tayo po tinubos at pinatawad sa ating mga nagawang kasalanan. At sumunod pa po dito, yung panghuli, ang sabi dito ng Bible sa aklat po ng Galatia, chapter 3, verse 9, sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya siya ay pinagpala, at pagpapalain din tulad niya ang lahat ng nanalig sa Diyos. So, ituloy ko po muna yung talata sa 13. Sabi niya dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamutan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay matatanggap natin ang Espiritu mong ipinangako ng Diyos. So sabi ng Bible, isa sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay tubusin sa ilalim po ng sumpa. Alam niyo po ba,
nung magkasala yung ating mga ninuno noong unang panahon hanggang 4 na generation. Dumadalo yung sumpa na gawa po ng kasalanan. Kung babalikan po natin yung Exodus, sabi niya doon, tingnan ko lang po para hindi po magkamali. Papakita lang po natin yung kabutihan po ng Panginoon. Sa Exodus chapter 20, ang sabi po dyan, sa mga taong sumuhay sa kalooban po ng Diyos, may kalaki po ito na sumpa. Ang sabi po dyan, basahin ko po sa Exodus 20, verse gusto ko na po ng 4. Huwag kang gagawa ng imahen o anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuhan o sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapalibugbuin Diyos. Ang kasalanan ng magulang ay sinisingil ko. Sabi dito, sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ibig sabihin, hanggang 4th generation, yung sumpa na bunga ng pagkakasala ng ating mga magulang. Kaya, kung wala po yung katubusan, talagang dadaloy po ito sa bawat pamilya. Subalit, napakabuti ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible na ating binabasa dun sa Book of Galatia, ang sabi po dyan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So, yung sumpa, nawala na po yun. Ang kapalit po noon ay pagpapala. Kasi kung wala pong katubusan sa sumpa, tuloy-tuloy po yung sumpa na dadaloy sa bawat pamilya. Sumpa sa pamilya mo, dati magkaka-cancer. Tuloy-tuloy po yung cancer. Sumpa sa pamilya mo, matutuyo kayo na. Diba, sumpa sa pamilya mo ay high blood. High blood po kayo na. O kaya, ang sumpa sa pamilya mo ay tatanda kayo binata, tatanda kayo lang binata. Kaya, ang sumpa sa pamilya mo, wala magkasawang babae. Kaya makita mo, bakit wala nagkasama sa mga pamilya nyo? May mga patatandang dalaga, di ba? Ano po yun eh? Alam niyo po, sabi ng Bible, ang Diyos ang nagpasimula po ng pag-aasawa at ang Diyos din po ang nagpasimula po ng pamilya. Di ba? O sabi po ng Bible, magpakarami kayo. Kaya lang, pumasok yung kasalanan, kaya pumasok po yung sumpa. Kaya, yamang ikaw ay nakipag-isa na sa ating Panginoon Jesus, pwede mo nang putulin yung salitang sumpa. Panginoon, lahat po ng sumpa na bunga ng pagkakasala ng aming mga magulang na nagawa po nila sa pangalan ng Panginoon Jesus, pinuputol na po namin ito, winawala na po namin ang kapangyarihan sa aming Diyos. Kasi nanampalataya na po kayo eh. Amen! Kasi yung iba, tanggap na lang ng tanggap. Kapag alam natin na hindi po mabuti at kalooban ng Diyos, pwede po natin itong palayasin sa buhay po natin, pwede palayasin po natin sa pamilya po natin. Yung iba po kasi tanggap na lang ng tanggap eh. Hindi nila alam sa spiritual warfare, kaya pala yung nakaaway sa buhay nila. Kaya napakalaga yung ginagawa mo pananalangin sa Diyos. Amen! Sa buhay mo, sa pamilya mo, napakahalaga po dito dahil mula po doon ay ginagawa po yung Diyos sa bawat pamilya po natin. Kaya ang sabi ng Bible, tayo po ay tinubos na po ng Diyos sa ilalim po ng sumpa upang mula po doon, tayo po ay magmana po ng pagpapala. Tayo po yung pagpalain po ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Corinthians 8:9, hindi kailangan sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman,
naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang Panginoong Jesus ay nagpakadukha upang tayo po ay yumaman. Amen! Sabihin mo nga sa iyong katabi, yayaman ka na. Kasi iba, ay yayamanin ka, sister ah. Hindi. Ba't pinakanggi mo? Ang sinabi ko ng Bible, di ba? Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo sa sumpa ng kautusan upang mula doon yung biyaya at pagpapala ay tumaaloy sa buhay po natin. Kaya sa buhay po natin, ang kilit po natin yung blessing. Lord, because pangako mo sa buhay ko, nung ako'y manampalataya sa iyo, ikaw ay nagpakatukha upang ako ay yumaman. Sumagana yung aking buhay. Tatanungin ko po kayo mga tatay. Halimbawa, mayaman kayo, gusto po ba niyo yung anak ninyo mahirap? Siyempre, hindi, di ba? Mayaman kayo. Eh, yung Diyos napakayaman. Sabi ng Bible, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Yung kayamanan po ng Diyos hindi nauubos. Yung kayamanan po ng tao dito nauubos eh. Ipagkakalob niya yung lahat ng mga pangangailangan ninyo. Kaya lang, kung di mo inaakit, wala. Diba? Pero kapag inaakit mo, pinapanampalatayanan mo, ito ay magaganap at matutupad sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amin po ba doon? Kasi, napaka-special na po natin sa harapan po ng Diyos. Kasi biro, pinili ka ng Diyos. Hinahanap ka na nga eh. Tapos, ahayaan ka lang maghihirap. Napakalungkot naman natin ang kwento ng buhay. Di ba? O, natagpuan mo yung anak ko dahil mayaman ka. Natagpuan mo, tapos sinayaan mo lang maging mayaman. Ay, maging mahirap. Siyempre, dahil natagpuan mo siya, gusto mo maging mayaman din siya kasi mayaman ka. Amen! So, napakahalaga na makita natin kung bakit isinugo yung ating Panginoon Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Una, sabi nga, tayo po ay hinanap upang tayo po ay maligtas. Pangalawa, magkamit po tayo ng isang buhay na masagana at ganap. Pangatlo, sabi nga, matubos, mapatawad yung ating mga nagawang kasalanan at panghuli upang tayo po ay yumaman. Amen! Sumagana yung ating buhay. At ang sabi nga ng Bible, ibinigay po ng Diyos yung buhay ng ating Panginoon Jesus upang tayo po lahat ay makamtan yung masaganang biyaya, masaganang pagpapala na pinapangako ng Diyos sa bawat isa ng nilikha niya na natutong tumilala at manampalataya po sa Kanya. Amen!